desire and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Tawag sa pagsamba. O Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sumisigaw ako ng saklolo, ngunit bakit di mo ako tinutulungan? Kapulungan, araw-gabi tumatawag ako sa iyo, O Diyos. Di ako mapanatag, di ka man lang sumasagot. Ngunit ikaw ang banal na pinaparangalan, at sa Israel ikaw ay pinapupurihan. Tayo pong lahat, ang mga ninuno namin nagtiwala sa iyo umasa, kaya sila'y iniligtas mo. Tumawag sila sa iyo at sa panganib ay nakawala. Nagtiwala sila sa iyo at di naman sila napahiya. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. How I love that old cross, where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh, that old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left His glory above to bear it to dark Calvary. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Then He'll call me someday to my home far away, where His glory forever I'll share. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. I will cling to the old rugged cross
someday for a crown. Let us pray. Father, we lift your name on high, and you are victorious. Your name is incomparable, and you reign forevermore. We aren't worthy to come here today in your presence, but because of your grace and your love, we are always welcome. Buksan mo po ang mga puso namin sa mensahe na marinig namin mula sa inyo sa umagang ito. Open our ears para po marinig namin ang tinig mo ngayon. Fill us with your spirit as we celebrate this victory of yours through our risen Lord Jesus Christ. Dinadalangin po namin na ikaw ang manguna sa aming mga puso at ang pagmamahal mo lamang ang aming maramdaman. Samahan mo po nawa kami sa kanya-kanya naming tirahan as we worship your highest and holiest name. And this all we ask in Jesus' name we pray. Amen. Oh, for love the Father gave, only love can make a way. Oh, for love the heavens cried,
Buksan po natin ang ating Biblia sa Juan 20 verses 1 to 18. At ito po ang sinasabi. Nang unang araw nga ng sanglinggo ay naparoong maaga sa libingan si Maria Magdalena. Samantalang madilim pa at nakita ang bato na naalis na sa libingan. Tumakbo nga siya at naparoon kay Simon Pedro at sa isang alagad na iniibig ni Jesus at sa kanila'y sinabi, kinuha nila sa libingan ng Panginoon at hindi namin malaman kung saan nila siya nilagay. Umalis nga si Pedro at ang isang alagad at nagsitungo sa libingan. At sila'y kapwa tumakbong magkasama at ang isang alagad ay tumakbong matulin sa kay San Pedro. At dumating na una sa libingan. At nang kaniya'y tunghan at tingnan ang loob, ay nakita niyang nakangalatag ang mga kayong lino. Gayon may hindi siya pumasok sa loob. Dumating naman nga si Simon Pedro na sumusunod sa kanya at pumasok. At nakita niyang nakangalatag ang mga kayong lino. At ang panyo na nasa kanyang ulo ay hindi kasamang nakalatag ng mga kayong lino, kundi bukod na natitiklop sa isang tabi. Nang magkagayoy pumasok din naman nga ang isang alagad na unang dumating sa libingan at siya'y nakakita at sumasampalataya, sapagkat hindi pa nila nauunawaan ang kasulatan na kinakailangan siya'y muling makabangon sa mga patay. Kaya't ang mga alagad ay muling nagsitungo sa kani-kanilang sariling tahanan. Ngunit si Maria ay nakatayo sa labas ng libingan na umiiyak. Sa gayoy samantalang siya'y umiiyak, siya'y yumuko at tumingin sa loob ng libingan. At nakita niya ang dalawang anghel na nararamtan na nakakaupo, ang isa'y sa ulunan at ang isa'y sa paanan, na kinalalagyan ng bangkay ni Jesus. At sinabi nila sa kanya, babae, bakit ka umiiyak? Sinabi niya sa kanila, sapagkat kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko po maalam kung saan nila ito inilagay. Pagkasabi niya ng gayon, siya'y lumingon at nakitang nakatayo si Jesus at hindi nalalaman na iyon ay si Jesus. Sinabi sa kanya ni Jesus, babae, bakit ka umiiyak? Sino ang iyong hinahanap? Siya ay pag-aakalang yaoy maghahalaman at nagsabi sa kanya, Ginoo, ikaw ang kumuha sa kanya. Ay sabihin mo sa akin kung saan mo siya inilagay at akin siyang kukunin. Sinabi sa kanya ni Jesus, Maria. Lumingon siya at nagsabi sa kanya sa wikang Hebreo, Rabboni, na ang ibig sabihin ay guro. Sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hipuin, sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama at ang aking Diyos at inyong Diyos. Naparoon si Maria Magdalena at sinabi sa mga alagad, nakita ko ang Panginoon, at kung paanong sinabi niya sa kanya ang mga bagay na ito. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Ang ating pong ipinagdiriwang ngayon ay ang huling 7 wika ng Panginoong Jesucristo. Sa bundok ng Kalbaryo, 2,000 taon na nakakaraan. At ito'y matatagpuan ang unang wika sa Lucas, Kabanatang 23, talatang 34. At sinasabi, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. May 3 bagay po tayo makikita rito mga kapatid. Una, the prayer of forgiveness. Pangalawa, the prayer of concern. The prayer of compassion. Mga kapatid, kung tayo po ay magbabalik tanaw, sa bundok ng Kalbaryo, 2,000 taon na nakakaraan. At babalikan mga pangyayari
doon sa bundok ng Kalbaryo. Ito ay nagpapaalala sa lahat ng tao at sa atin na kung saan ang lahat ng tao nung panahon na yon ay nasa kapangyarihan ng kamatayan at kapahamakan. Na ito ay tinatawag na the total depravity ng tao is hell, impyerno. Subalit ginawa ng Diyos ang di kayang gawin ng tao. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, ay ibinigay ang kanyang buktong na anak, na ang sino man sa kanya ay sumampalataya, ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang sukdulang pagkapatawad at pagkapalaya sa kapangyarihan ng kasalanan. It was a prayer of forgiveness. Pangalawa, it was a prayer of concern. Si Jesus ay concerned sa lahat ng tao. He was concerned about the sinful condition and condemnation of the people in the world. Concerned siya sa kalalagayan ng makasalanang mundo at ang tao ay nasa ilalim ng hatol, the judgment of God. At kung ating babasahin sa sulat ni San Lucas sa 23 kabanata, 35 hanggang 39, ay narito po mga kapatid. Maraming sumunod sa kanya sa Kalbaryo. At ang mga sumunod sa kanya sa Kalbaryo ay nakita niya ang mga pinuno ng bayan at sinabihan siya, iniligtas mo ang iba, iligtas mo naman ang iyong sarili. Kung ikaw ang Mesiyas at hinirang ng Diyos. Nakita rin niya ang mga sundalo na sinasabi, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At ang pangatlo, nakita niya ang dalawang magnanakaw na kung saan ay kasama niya na nakapako sa krus doon sa bundok ng Kalbaryo. Nakita niya silang lahat. Kaya binanggit niya, Father, forgive them. Sapagkat ang kanilang pupuntahan at ang kanilang destinasyon ay walang hanggang kaparusahan. Nakita rin niya na ang tanging nilang pag-asa ay ang kanyang Diyos Ama, sapagkat hindi kaya ng mga religious leaders na magpatawad ng kasalanan. Hindi rin kaya ng mabuting gawa. Hindi rin kaya ng moral code of ethics. Hindi rin kaya ng pagsunod sa kautusan. At pangatlo, it was a prayer of compassion na sinasabi sa mga taga-Roma. Kabanatang 5, talatang 8. Ngunit ipinadaan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa ating mga kasalanan. Makikita natin, mga kapatid, na ang greatest test of love is during the time of crisis and difficulty. Pero kung ako ang inyong tatanungin, mga kapatid, at siguro makukumbinsi ko kayo dito, mga kapatid, pwedeng gawin ni Jesus na huwag silang ipanalangin. Huwag silang intindihin. Nasabihin ni Jesus sa kanyang Ama, Father, forgive them. Why? Bakit? Ano ang dahilan? Hinatulan siya ng walang trial. Sa korte, mga kapatid, bago hatulan ng isang tao, kailangan dumaan siya sa trial. Pangalawa, he was innocent. Inosente siya. At mismo si Pontius Pilate ay sinabi niya, wala akong makitang kasalanan sa taong ito.
Minatrato siya ng mga religious leader. Itinulak, sinampal, hinila, at sinaktan. Subalit hindi niya ginawa ang gumanti. Bagkus sinabi niya, Father, forgive them. Pwede niyang ipadala ang kanyang mga anghel, million, billion, and trillion of angels sa langit upang sila'y puksain. Pero ito ay hindi niya ginawa. Mga kapatid, our conclusion and challenge today. Nang sabihin ni Jesus, ang panalangin ito ay hindi lamang doon sa bundok ng Kalbaryo, kundi sa lahat ng tao sa ating generation. At sa pagkakataong ito, ay pwede nating tiyakin ang pagkapatawad ng Diyos. And we can sure, and we have the assurance through the shedding of His blood, we are forgiven. To God be the glory and honor, praise and thanksgiving. In Jesus' name. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Sa pagpaalang araw po mga kapatid, naway sumainyo ang kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na sa kabila ng ating sitwasyon ay hindi mapipigil ang pagpapahayag ng kanyang mga salita. Tayo po ay saglit na manalangin. Dakila naming Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan habang aming inaalala ang iyong pagpapakasakit sa krus. Buksan mo ang aming puso at loobin mong sa aming pabubulay ay maranasan namin ang iyong presensya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Muli nating gunitain at sariwain ang mga salitang sinambit ng ating Panginoong Jesus habang siya ay nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Ito ang ikalawang wika ni Jesus habang siya ay nakabayubay sa krus. Ano ba ang kahulugan ng mga salitang ito at kanino niya ito sinabi? Matatandaan na bukod kay Jesus ay may dalawa pang tao ang kasalukuyang nakabitin sa krus. Sila ay ang dalawang kriminal na nahatulan din ng kamatayan. Ang isa ay nasa kaliwa at ang isa naman ay nasa gawing kanan. Sa labis na hirap at sakit na nararanasan, ay hindi nakapagtatakang makapagwikas ang isa sa kanila ng ganito. Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Ligtas mo ang iyong sarili at pati na kami. Subalit, pinagsabihan siya ng isa pang kriminal. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinaparusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo parusahan dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. At hindi naman siya binigo ng ating Panginoong Jesus. Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Dalawang bagay po ang aking napansin sa pagkakatulad ng dalawang kasama ni Jesus sa krus. Una, pareho silang naniniwalang may Diyos. Sa pamagitan ng kanilang mga salita ay makikita po natin na sila ay may paniniwala sa Diyos. Ang sabi ng isa, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Ito ay nagpapatunay lamang na naniniwala siyang mayroong Mesiyas at mayroong Diyos. Pangalawa, ang isa sa kanila ay nagsabi na, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ang mga salitang ito ay katunayan na naniniwala ang taong ito na may totoong Diyos na dapat katakutan. Pangalawang napansin ko po, pareho silang may kahilingan at inaasahan. Ang una, ang sabi niya, iligtas mo ang iyong sarili at pati na kami. Ito ay kapahayagan na nagnanais siya na siya ay mailigtas. Kasama na rin ang isa pang nakabitin sa krus. At ito ay kapahayagan ng kanyang kahilingan. Ang pangalawa naman, ang sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Ang pagkakaiba lamang po ng dalawang ito ay ang pamamaraan ng kanilang pagpapahayag ng saloobin at paniniwala. At higit sa lahat, ang ikalawa ay may pagsisisi at pagkilala sa nagawang kasalanan. Hindi nalalayo ang ganitong senaryo sa ating kasalukuyang kalagayan. Dalawang uri ng taong humaharap sa napakalaking krisis sa larangan ng kalusugan at ekonomiya. Una, may mga taong puro reklamo. Hanggang kailan ba ito matatapos? Inip na ako sa bahay. Quarantine, di na uy. Gutom na kami.
mga tinamaan kayo ng COVID-19, etc. etc. Ang pangalawang uri naman po ng mga tao ay ganito. Mabuti pa at pinag-quarantine. Nakapaglinis tuloy ako ng bahay. Hay, makapag-DIY na nga lang at pangalis ng inip. Okay na rin to, i-quarantine. At least hindi tayo mahahawa. Lord, alam ko hindi mo kami pababayaang magutom. Salamat po sa ayuda. Ito po'y napakalaking tulong. Nakikita mo ba ang sarili mo? Alin ka dito? Nasa iyo ang pagpapasya. Ikaw ang pipili ng landas na nais mo. Katulad ng pagpili ng 2 taong kasama ni Jesus sa krus. Anong katiyakan ang hatid ng bukas? Maaari mo bang asahan ang iyong bigasang punong-puno sa ngayon o ang refrigerator mo nag-uumapaw sa dami ng stock kasi marami kang pambili? O kaya naman ay ang iyong mga ipon sa bangko? O ang iyong online business? Ang iyong maliit o malaking negosyo? Alalahanin mong lahat ng ito ay pansamantala lamang, nauubos, natatapos. Ang higit na kailangan natin ay ang katiyakang pangwalang hanggan. Sa lugar na ang tanging umiiral ay pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Wala nang paghihirap. Lahat ay maligaya at pantay-pantay. Walang mahirap, walang mayaman. Ang katiyakang ito ay nakamtan ng isang kriminal na buong pusong lumapit kay Jesus, nakiusap at kinilala ang nagawang pagkakamali. Nakakalungkot na sa isang banda dahil malapit na siyang malagutan ng hininga bago siya tuluyan nagpasya. Ikaw kapatid, ikaw na nanonood ngayon, nakatitiyak ka bang maisasama ka ni Jesus sa kanyang paraiso? Pagdating ng panahon na ikaw ay malagutan na rin ng hininga. Para saan ang lahat ng pagsisikap mo ngayon kung wala namang katiyakan sa pangwalang hanggan? Marahil ito na ang panahon upang buksan mo ang iyong puso kay Jesus. Matagal na siyang kumakatok sa iyo. Kung ikaw ang tinutukoy ko, maaari kang sumabay sa aking panalangin. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Inaamin kong hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Kailangan kita, Panginoon. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Diyos at sariling tagapagligtas. Ikaw na po ang maghari sa aking buhay simula ngayon. Isulat mo na po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Amen. Kung ito ang iyong panalangin, binabati kita. Sapagkat sa oras na ito, natitiyak ko na libu-libong mga anghel sa langit ang nagsasaya. Sapagkat may isang kaluluwang nagbalik loob sa Diyos. Kaya ito ang hamon ko sa bawat isa. Huwag po nating sayangin ang pagkakataon, lalo na ang panahon ng quarantine. Gamitin po natin ito para sa kapurihan ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Isang magandang umaga po sa ating Panginoon sa inyong mga kapatid. Ako po ang isa sa presidente ng kalalakihan na magbabahagi ng 3 wika sa mga huling wika ng ating Panginoon. Basahin ko po ang teksto. Matagtagpuan po natin sa Juan 19, verse 26 hanggang 27. At ito po ang sinabi ng ating Panginoon. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad, kanya sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Tayo po manalangin sandali. Humingi po tayo ng gatata. Dakilang Diyos, umaga ito, nagpuput ka salamat sa iyo. Gabayan mo po ang iyong lingkod na ikaw ang manguna. Nais mong parating mensahe sa umaga ito. Gabayan mo po sa pang-oras na ito. Kung samot na lang sa Panginoon Jesus. Amen. Ang 3 wika, sinabi, "Inang, narito ang iyong anak. Narito ang iyong ina." Ang katunayan sa atin, ba't kaya sinabi ni Jesus ang mga salitang ito? Bakit kaya kailangang ipakilala niya
sa kanyang alagad na si Juan, sa kanyang ina na si Maria, at ganoon din ang kanyang ina sa kanyang alagad. Ano ba ang ibig sabihin ng ginawa niyang ito? Katulad ng isang tao na malapit ng mamatay, natural lamang na mabanggit ni Jesus ang mga salitang ito. Naalala ko, nang nabubuhay pa ang tatay ko, sinabi sa akin, dahil ako lang ang unang nakapag-aral na sa kolehiyo, na tanda-tanda na sinabi sa akin ng tatay ko, na kung sakali ako'y magtagumpay sa buhay, huwag kong hindi tutulungan ng mga kapatid ko. At yun nga ang magandang pinamana sa akin ng tatay ko, na tinupad ko naman, na kahit di man ako gaano nagtagumpay, pero tinupad ko yung sinabi niya, na hindi ko muna iniisip yung sarili ko. Pagka-graduate ko, nagsimika po, nagtrabaho ko. Siguro, talagang layo ng Panginoon na makatulong ko sa aking mga kapatid. Nag-abroad ako, batang-bata ako, sa edad kong 21, sa panahon ngayon, mga edad ko ng 21, hindi pa gaanong mga natawag natin, mga teenager. Pero nung panahon ko, okay, 21, parang mature na isip ko nun. Yung edad kong 21, nag-abroad ako. Nagulat nga ang tatay ko, nung sabihin kong, tatay, mag-abroad ako. Tatrabaho na rin ako. Siguro, hinihingi ng pagkakataon. At yun, nagulat sila. Isang linggo lang, nag-apply, natanggap ako. Isang linggo lang, pagpasok ko, sa Saudi na pala ako. Gulat na ako, para kahit sa sarili ko, nung ako na Saudi na, ba't nga ba kinapunta rito? Ayun. Siguro yung ang simula na ang layo na Diyos sa buhay ko. At yan nga, nakatulong ako, napag-aral ko ibang kapatid ko. Nakatulong ako hanggang sa ngayon. Ayun, hindi ko malilimutan ang sinabi ng tatay ko, ang pagtulong sa aking mga kapatid. Balik tayo sa teksto. Makita natin sa ikatlong huling winika ng Panginoon, ginang, narito yung anak, narito ang iyong ina. Ang katotohanan na inilibig niya ang mga ito. Hindi ba't katunayan na ang pag-ibig ang ganitong klase ng paghahabilin? Katulad ng gagawin natin sa mga minamahal natin sa buhay bago natin sila iwan. Ako man, sa sarili ko, bago ako mawala sa mundong ito, nais kong maghabilin o magpamana sa mga anak ko. Isa na rito ang nasumpungan kong pananampalataya. Patunayan ito ng pagmamahal ko sa kanila. Tulad ng ginawa ng ating Panginoon sa kanyang mga mahal sa buhay. Sa panahon natin ngayon, sino ba ang tinuturi ng Diyos na kanyang alagad? Sino ang maituturi na ina? Ang tinasabi ng Panginoon natin na alagad ay tayong mga nakakilala sa Kanya. Tayong mga tumanggap sa puso natin ng ating Panginoon. At ang sinasabing ina, halimbawa natin sa ating iglesia. Halimbawa, Amazing Grace, yung ating ina na ating tinutuluyan na tayong magkakapatid. Tayo naging magkakapatid sa pananampalataya, hindi sa laman. Kumbaga, ang kapwa nating mananampalataya, ang isa pa, ang mga pinuno ng bansa o ang gobyerno, o kahit sino mga taong tumutulong o gumagabay sa atin, yan ay maituto nating ina. Katulad ng ating pastor, yan maituto nating ina dahil siya yung isa sa nagpapalakas na ating pananampalataya. Siya yung nagtuturo sa atin, naging kalakasan natin ang mga sinasabi nila. At ganun din tayo, habang tayo natututo, at nagiging ina rin tayo dahil minsan nag-aaral tayo ng Bible study. Nagiging anak natin ating natuturuan. So, yan ang sinabi ng ating Panginoon, ng alagad at ina. Sa kasalukuyan, bilang mga tinuturi ng Diyos,
ng mga alagad o bahagi ng iglesia, naalalaman natin na dumaranas tayo ng mga krisis o epidemya sa panahon ngayon gaya ng natawag na COVID-19. Bilang tagasunod niya, inaasahan din tayo ng Diyos na magpakita ng pag-ibig sa bawat isa. Basahin natin ang sinasabi sa Hebreo, talata 13:16. Ganito ang sinabi ng ating Panginoon. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba, sapagkat iyan ang haing inalulugdan ng Diyos. Naalala ko, nung aking nagbabasa ng Facebook, mayroon akong napanood. May isang matatawag nating Good Samaritan ang handang tumulong sa mga mahihirap. Handa siya na ipamahagi ang kayamanan niya. Di ba napaka sarap tumulong sa ating kapwa? Napakaganda example itong Good Samaritan na to sa pag-ibig sa kapwa. Ganito din ang sinabi ng ating Panginoon sa Juan 13, Kabanata 34 hanggang 35. Isang bagong utos ang ibibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo kung paano iniibig ko kayo. Kaya hindi naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Sa kabilang banda, hindi naman kailangan maging mayaman tayo katulad ng Good Samaritan na nakatira sa isang sikat na subdivision doon sa Green Meadow. Siya pinanganak doon siyang talagang mayaman. At hinamon niya mga kapitbahay niya kung kaya ibigay ang 1% na yamang nila. Kasi sa totoo lang, hindi ka makakapagtayo ng isang bahay sa isang malaking subdivision o milyonaryo lang. Mga taong bilyonaryo ang nakapagtatayo ng bahay doon kasi ang halaga ng lupa ron, ang isang sukot ng lote nakakahalaga ng mga 20 million. Kung milyonaryo ka lang, basta yung sa lupa pala. Kaya hindi basta ang nakatira doon. Marami nakatira doon, mga politiko. Hindi ko alam kung ang Good Samaritan to isang born again. Bakit sa sobrang pangmalya sa kapwa niya Pilipino kaya niya ipamahagi yung yamang niya. Marami siyang hinamon. Meron din mga Good Samaritan na tumugon. Sa ating mamari natin gawin din ito sa pamamagitan ng panalangin, dahil din man tayo likas na mayaman, ang maitutulong natin sa ating mga kababayan, mga Pilipino, ay ipamahagi natin ang salita ng Diyos. Marahil dahil sa krisis na ito at dahil sa tinatawag na lockdown, maraming tumatakbo sa isip natin. Ano na ang mangyayari sa atin? Ano na ang mangyayari sa mga trabaho natin? O kailan kaya matatapos ang epidemyang ito? Paano na ang mahihirap nating mga kababayan? Napakagandang panahon ito para maibahagi natin sa iba ang katotohanan ng pag-ibig at pag-ibig sa Diyos sa atin. Ayon nga sa tekstong binasa natin, hanggang sa huling hininga ng ating Panginoong Hesus, naalala pa din niya ang mga mahal niya sa buhay, na may iwan niya dito sa lupa, kabilang nga tayo lahat dito. Dahil dito, dalawang katotohanan ang maaaring ibahagi sa iba. Ang una, kapanatagan. Bigyan natin ng kapanatagan ang ating mga kababayan o kasama nating mananampalataya o hindi man mananampalataya. Ang ikalawa, kasiguraduhan sa hinaharap. Inaasahan tayo ng Diyos na ibahagi natin ang katotohanan ito. Higit sa pera o
mga materialis na bagay. Palalahanan natin ang bawat isa na inibig tayo ng Diyos at dahil sa kamatayan niya, napagtagumpayan na niya ang mundo, ang ating kinabukasan, lalo't higit sa lahat, ang epidemya na kumaglaganap ngayon sa atin. Sabi nga ng ating Panginoon sa Juan 16:33, sinasabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan. Pakikipag-isa sa akin, magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kung paanong napagtagumpayan ng Panginoon laban sa sanlibutan, gayon din naman, umasa tayo na mapagtatagumpayan din natin ang anumang pagsubok na dinaranas natin ngayon. Ito ang maaari nating ibahagi sa bawat isa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Isang mapagpalang araw sa atin lahat. To God be the glory. Say
Isa pong mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po ngayon ay magpapatuloy sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Ito po ay ika-4 ng wika. Ito po ay matatagpuan sa Mateo 27:46. Ganito po ang sinasabi. Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito po yung mga talatang nagpapakita ng katotohanan na ang Panginoong Jesucristo ay totoong nasa katawang tao. Damang-dama niya ang sakit, hirap at bigat ng kanyang pinagdaanan. Ang pagpapahirap ng tao sa kanyang physical na katatayuan. Ganon din yung bigat ng kasalanan ng kanyang pinasan na dapat tayo ang nagdusa at pumasan. Meron din siyang kahinaan bilang isang tao na sa panahon ng dusa, sakit at kamatayan nakasasambit ng Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pero mayroong kaibahan ang sa atin dahil tayo ay hindi katulad ng Panginoong Diyos na namatay dahil sa kanyang kasalanan. Bagkus namatay siya dahil sa ating kasalanan. Tayo nagdaranas ng hirap, sakit at pagdurusa dahil dapat lang yon, dahil tayo totoong isang makasalanan. Marapat lang sa atin yon, pero ang Panginoon wala siyang pagkakasala para siya ay magdusa at mamatay ng ganun lamang. Pero ganun pa man, tinupad niya ang layunin at kalooban ng kanyang ama para sa ikaliligtas ng sanlibutan. John 3:16 nga po, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya dito ay hindi na mapahamak, bagkus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po, ganun katindi ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pero paano kung ang mga tao ay matigas ang ulo? Nabasa, narinig, nadama, may nag-share, at totoong naranasan din naman niya ang kabutihan ng Diyos. Pero, waitek, mabait ngayon, buti ngayon, pero bukas, iba na naman. Pwede rin po maging halimbawa yung yung usong-usong ngayong COVID-19 na meron tayong lockdown, pero mga tao ay patuloy na lumalabas. Matigas ang kanilang mga ulo. Hindi sila marunong sumunod. Ang China po ay naunang tinamaan ng virus. Pero sila din yung kauna-unahang nakapag-operate. Dahil 1 month lockdown lang sila. Tapos na i-declare na po na sila ay free virus COVID-19 country. Sa totoo lang po, tayo po yung parang pinakakakunti. Pero dahil sa katigasan ng ulo natin, parami ang nagkakaroon ng virus. Totoo po na ang hindi pagsunod sa instruction ay isang kapahamakan para sa lahat. Pero din po sa instruction ng ating Panginoon. Kung hindi tayo susunod, ay mapapahamak din tayo. Kaya ang mahalaga po yung instruction. Ang Panginoong Hesus ay hindi namatay para lamang sa kanyang sarili, kundi para sundin ang layunin ng Diyos sa tao. May layunin po ang Diyos sa tao. Alam niyang papahirapan siya, mamamatay siya, subalit katulad natin, siya ay nasa katawang lupa, may kahinaan, kahit siya di pa pangkaraniwan. Hindi po siya pangkaraniwan. Kasi kung pangkaraniwan po siyang tao, yung mga pahirap na ginawa sa kanya, sa una pa lang, yung palang pagbubuhat ng krus, pagpalo sa likod, pagpuputong ng korona, ay baka po bumigay na tayo, hindi po ba? Yun nga po mga pangkaraniwang problema lang, merong sa tao nagpapakamatay na. Ang kinukuha nila yung sarili nilang buhay, hinikitil ang sariling buhay na yun naman ay hindi para sa kanila, kundi yun ay sa Diyos. Wala silang karapatang kunin ito. Nakakadara na sila ng hopeless, yung kawalan ng pag-asa. Sa pagiging hopeless, pagkauhaw, paghahanap ng kalinga, karaniwan po yan sa tao. Pero yung panahon ng Panginoon ay nasa katawang tao, ito rin po yung kanyang naramdaman. Naghanap din po siya ng kalinga ng isang ama at ng mga taong pinagaling niya. Nasaan sila? Ano pa lang sila
siya'y nasa bingit ng kamatayan. Sobrang sakit, sobrang hirap na kanyang naramdaman sapagkat siya isang tao ng panahon iyon. Hindi maiahalin tulad sa anumang hirap na ating nadarama dito sa lupa, ang hirap na kanyang sinapit sa pagpapahirap sa kanya ng mga tao ng panahon na iyon. Oo na siya ay tao, kaya talagang damang-dama niya ito. Kaya sa pagkakataong naramdaman niya ang sakit, hirap, yung kahinaan, doon naramdaman ng Diyos Ama na ang tao pala ay mahirap. Ang tao pala ay talagang may kahinaan. Mahirap talaga silang maging banal na katulad ng sa Diyos. Buti na lang, may isang Jesus na naging instrumento para tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. Nadama ng Diyos Ama ang kahinaan ng tao dahil sa kaugnayan niya kay Kristo. At dahil din sa kaugnayan natin sa Panginoong Kristo, doon din madarama ng Diyos Ama na tayo pala ay mahina. At kaya niya tayong patawarin dahil tinanggap natin si Jesus bilang Diyos na tagapagligtas. Mga kapatid, ang Panginoong Kristo ang ating daan ng katotohanan at ang buhay para tayo ay makapunta sa Ama. Wala nang iba. Huwag na tayong maghanap pa ng ibang daan. Si Jesus lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Totoong ang Diyos ay banal. Kaya hindi niya maunawaan kung bakit ang tao ay nagkakasala. Kaya sa panahon ng tayo nagkakasala, doon gumawa ang Panginoon ng kaparaanan para tayo maabot sa pamamagitan ni Kristo. At sa pamamagitan ni Kristo, naunawaan niya tayo at sa pagtanggap natin sa ating Panginoon sa Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, doon tayo makakaroon ng kaugnayan sa ating Diyos. At sa panahon ito ng mahalang araw, Kwaresma, sana maramdaman natin na huwag mawala ng kabuluhan yung pagkamatay ni Kristo sa krus. Yung paggamit at pagiging instrumento ng Diyos kay Kristo ay hindi mawala ng kabuluhan. Tayo ay magpasakop sa ating Panginoon. Sundin natin yung kanyang instruction. Walang mapapahamak kapag tayo ay sumunod. Katulad ng pagsunod ng ating Panginoon sa Kristo na kahit siya ay alam niyang pamamatay, sumunod siya dahil siya ay nagpasakop sa kanyang Ama. At ngayon, siya ay nasa piling ng ating Panginoon. At siya ngayon yung naghahari at siya rin ang daan para tayo ay mapunta roon. Pinaghahanda niya tayo ng matutuluyan. At sa panahong ito na tayo ay dumaranas ng maraming pagsubok, salamat tayo dahil tayo ay buhay, hindi tayo nagkakasakit. Salamat tayo dahil maraming mga may sakit ngayon nasa ospital na hindi malaman kung mamamatay sila o mabubuhay. Pero ganun pa man, ang paalaala ng Panginoon sa mamatay at mabuhay ka, kay Kristo tayo mabuhay. Si Kristo ang buhay. Patuloy po nating damhin yung pagpapakasakit ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. At ngayon, ang sasambitin natin ay hindi na yung Diyos ko, bakit mo ito pinabayaan? Diyos ko, huwag mo po kaming pababayaan. Dahil kami po'y mahihina, kami po ay nakabibitaw. Hawakan mo po kami sa panahong ito ng aming kahinaan. Tulungan mo po kami sapagkat kami po, Panginoon, ay may mga kahinaan. Salamat merong Jesucristo na ibinigay ang Diyos para sa ating lahat. Magandang araw po ulit. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid, lalong higit sa ating Panginoong Jesus. Tayo po ngayon ay nasa ikalimang wika at ito ay matatagpuan sa Juan 19 verse 28. Nauuhaw ako.
Ngunit ang ating pong teksto na ating pagbubulayan ay makikita po sa Marcos 15 verse 23. Ganito po ang sinasabi. Binigyan nila siya ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ininom. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa umagang ito na pinagkalooban niyo po kami ng panibagong buhay at kalakasan. Lord, dalangin po namin na sa aming pagbubulay ng iyong mga salita, kayo po ang magbigay sa amin ng pangunawa upang sa ganon, Lord, ay mai-apply po namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay at maibahagi din po namin sa aming kapwa. Maraming salamat, Lord. Dinideclare po namin ang victory. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. So, yung ating pong pag-aaralan ay makikita sa Marcos 15, verse 23. Ang senaryo po nito, bago pa ipako si Jesus sa krus, so, kararating lang nila sa lugar na tinatawag na Golgotha, na ang ibig sabihin ay puok ng bungo. So, imagine natin yung sitwasyon ni Jesus that time na pagod siya at sobrang hirap ng kanyang naranasan dahil hinagupit na siya at naglakad siya na pasan-pasan yung krus. At pagdating niya sa Golgotha, nandoon na paiinumin siya ng alak na may kahalong mira. Ano nga ba yung alak na may kahalong mira? Bakit ba siya nais painumin ito? So, ayon sa mga talata, ayon sa research na aking ginawa, ang alak daw na may kahalong mira ay very expensive. So, bakit? Kasi, yung alak na may kahalong mira, isa siya sa mga main ingredient ng holy anointing oil, ayan, at saka ginagawa rin siyang perfume. At ginagamit din siya sa pang-imbalsamo. At kung matatandaan po nating lahat, ang mira din ay isa sa niregalo ng mga pantas nung si Jesus ay isilang. So, ngayon, bakit naispigyan ni Martha, ni Mary at ng kanyang mga kaibigan? Ang nag-prepare po ng alak na may kahalong mira ay ang mga kaibigan ni Jesus. So, bakit nais nilang bigyan si Jesus ng alak na may kahalong mira? Ayon sa Kawikaan 31 verse 6, ang alak ay ibigay mo sa nawawalan ng pag-asa at sa mga taong dumaranas ng matinding kahirapan. So, nakita nila yung sitwasyon ni Jesus noong mga panahon na iyon na sobra at lubos siyang nahihirapan at pagod na pagod. So, ayaw nilang makita na lubos na nasasaktan at nahihirapan ng ating Panginoong Jesus. Gusto nilang painumin si Jesus ng alak na may kahalong mira dahil nais nilang maibsan ang kanyang sakit na nararamdaman. So, physical to na sakit. Kasi based on research, ang alak na may kahalong mira ay mayroong anesthetic effect or pampamanhid. So, kung ininom ni Jesus ito, yung effect nun, hindi niya na mararamdaman yung sakit, hindi na niya mararamdaman yung mga sugat niya kasi may pampamanhid na nga. Pero, tinanggihan ni Jesus yung alak na inihanda sa kanya ng kanyang mga kaibigan. Bakit? Una, sabi nga na makikita dito sa Matthew 26, verse 29, sinasabi ko sa inyo na hindi na ako iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ang bagong alak ay inumin kong kasalo kayo sa kaharian ng aking Ama. So, yun yung una niyang dahilan. Hindi na siya muling iinom ng alak. Ang pangalawa niyang dahilan na nakita ko dito sa mga talata ay He is not there to be comfortable. He is there to feel the weight of pain and humiliation that sin stains humanity with. So, gusto niya na maramdaman ang hirap at bigat na dala ng ating mga kasalanan. Kaya niya ito tinanggihan. So, nais niya na ipadama sa atin kung gaano niya tayo kamahal. Na kahit nahihirapan at lubos na nasasaktan siya, ito ay tiniis niya upang sa ganon matubos niya tayo. So, yun yung dahilan ni Jesus Christ. Hindi niya
ayaw niyang maging comfortable or nabaliwala na, oo, sige, magpapako sa krus pero hindi ko mararamdaman yung sakit. Hindi niya ginawa. Ang ginawa niya, tiniis niya na kahit nasasaktan siya, nahihirapan siya, ay hindi niya ininom yung alak na may kahalong nira. Upang sa ganon, maramdaman niya at maranasan niya yung sakit at hirap at bigat na dala ng ating mga kasalanan. So, dun sa John 19 verse 28, nakapako na siya dito nang sabihin niyang nauuhaw ako. So, Jesus was thirsty on the cross so that He could satisfy all our thirst. Jesus thirst on the cross so that He could quench all of our thirst. So, nasatisfy tayo ni Jesus. Ngayon tayo mga kapatid, alam ko na hindi na tayo muling mauuhaw dahil si Jesus ay nauhaw para masatisfy tayo. Kasi tama naman, di ba? Christ is enough for us, tayong mga Kristiyano, na si Jesus ay sapat na sa atin. Hindi na tayo nag-aasampa ng kung anong material things or merong emptiness sa puso natin na si Jesus lang yung makakapag-fulfill. So, ginawa niya yun sa cross. Nauhaw siya para ma-fulfill yung mga pangangailangan natin. Hindi lang physically, spiritually, financially, emotionally. Lahat yan ay ibinigay ng ating Panginoong Jesus kumpleto. So, ngayon, ang challenge sa atin mga kapatid, tayo na nakararanas na ng kanyang pagpapala. Hindi na tayo nauhaw. Pero marami pa tayong mga kaibigan, kapatid, kamag-anak, mahal sa buhay na nauuhaw. Hindi lang nauuhaw physically, pero nauuhaw materially, nauuhaw sa pagmamahal, nauuhaw sa kapangyarihan. Naniniwala ako mga kapatid na kung tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo, hindi na tayo nauuhaw. Ngayon, marami tayong mga kapatid na hindi pa tumatanggap at naniniwala sa ating Panginoong Hesus. Nawa maiparamdam natin sa kanila na ang ating Panginoong Hesus ang makakasustain ng pagkauhaw na kailangan nila. Ayon nga sa Juan 4 verse 10, sumagot si Jesus, kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya at kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay. At saka, makikita din natin sa 1:4 verse 14, ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling nauuhaw. Ngayon mga kapatid, alam ko na tayo ay hindi na nauhaw dahil ang Panginoong Hesus ang nauhaw sa cross. Ang tanong, ang challenge sa atin, marami pa tayong mga kaibigan na hindi pa nakararanas, mga kapamilya at mahal sa buhay na hindi pa nakakaranas nito. Ipamalita natin sa kanila na ang Panginoong Hesus ay nauhaw sa cross para sa kanila, upang sa ganon sila ay hindi na muling mauuhaw sa anumang alok ng sanlibutan. Maraming salamat sa inyo mga kapatid at magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. So, bago po ako magsimula, tayo po muna ay manalangin. So, let's pray. Lord, maraming salamat po sa araw na binibigay niyo po sa amin, sa mga biyaya po ninyo. Patuloy niyo po kaming gabayan at ingatan, lalo na din po sa pandemic disease po na kumakalat po sa ating bansa. Lord, buksan niyo po ang aming puso at isipan para po maunawaan po ang gusto ninyong ipahatid sa amin. Yun lang po, Lord, at maraming salamat po. Amen. Ginawa ko po siyang paslap, yung scripture, lesson, application, and prayer po. So, yung scripture po na ibinigay sa amin, John 19 verse 30. Sabi po dun sa verse na yun, pagtanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na, at saka siya yumuko at nalagutan ng hininga. Sa chapter 19, nangyari po yung pagpapapako kay Jesus. So, yung lesson ko po doon, sa kanyang 3 taong paglilingkod sa Diyos at pagtuturo sa mga bata,
natapos ni Jesus yung gawain na itinakda sa kanya. Pinili siya at kusang loob niyang sinakripisyo ang kanyang sarili para maibalik yung ugnayan na meron dapat tayo sa Panginoon ngayon. Pinanganak tayong makasalanan at nahihiwalay tayo sa Diyos. Pero ang pagtanggap na si Jesus ang tagapagligtas natin ay ang paraan para maibalik yung ugnayan kay Jesus, kay Lord. Natapos ni Jesus ang hindi natin kaya at yun ay ang pagsasakripisyo niya. Kahit yung mga tao noon pinupush si Jesus na ipapako siya sa krus. Dahil lang sa sinabi ni Jesus na anak siya ng Diyos. Which is totoo naman, anak talaga siya ng Diyos. Hindi alam ng mga tao na yung taong pinapapako nila ay ang magliligtas sa kanila mula sa kamatayan. Binigyan tayo ng Diyos ng isang tao na makikita. Pinadala niya si Jesus, ang kanyang anak, dito sa lupa para maniwala tayo sa kanya. Binigay ni Jesus ang kanyang buhay, paraan para magkaroon tayo ng buhay at maligtas tayo sa kamatayan. Makikita yun sa John 10 verse 10. So, babasahin ko po. Dumating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at manira. Dumating ako para magkaroon ng buhay ang lahat, yung buhay na masagana. So, yun po yung sinabi. So, yung ibig sabihin lang naman po nun, kapag tinanggap natin si Lord, magkakaroon talaga tayo ng buhay na masagana. Kahit na sobrang lungkot ng buhay mo, hindi mo maiisip na nag-iisa ka kasi pinipili mo yung Diyos na tinanggap mo na yung Diyos. Yung mga tao kasi noon, hindi sila naniniwala. Hindi sila naniniwala na si Jesus na yung anak ng Diyos. Pero, totoo naman, nasa harapan na nila si Jesus. Gusto nila ng patunay para kung na totoo daw ba talaga ang Diyos. Patunay na si Jesus na totoo ang Diyos, pero nagbubulag-bulagan lang sila sa katotohanan. So, yung application ko po doon, nag-sacrifice siya para sa atin, kaya dapat tayo din, magsakripisyo din tayo para kay Lord. Halimbawa, yung mga bagay na naglilid sa'yo sa kasamaan, isacrifice natin yun sa Kanya. Isa na din yun sa pagpapakita ng pagmamahal kay Lord. Suklian natin yung sakripisyo na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kahit natanggapin lang natin siya, okay na yun sa Panginoon. Ako po, meron po akong sinurrender kay Lord na gawain. Challenge po yun ng CG leader namin for 40 days. Para din po makapag-focus ako sa journal, ganyan. Pagpa-fasting po yung ganan. Laging naghihintay yung Diyos para purihin natin siya. Purihin siya ng buong mundo. Kahit na ilang beses mong i-reject yung Panginoon, gagawa siya ng paraan para mapalapit tayo sa Kanya at para maalala natin siya. Since Holy Week naman, maglaan tayo ng oras sa Panginoon kasama yung pamilya natin. So, yung challenge ko po sa lahat ng nakikinig ay magkaroon tayo ng oras sa Panginoon kasi Holy Week naman din. Make time to meditate para makilala pa natin ng husto ang Panginoon. Bilang kabataan po, naranasan ko nang makipag-usap sa Panginoon. Hindi po siya weird pakinggan. Kasi po kung tinanggap mo na ang Panginoon sa buhay mo, maiintindihan mo kung bakit sobrang saya kausap ng Diyos. Yung sakit na nararamdaman mo, nai-heal niya. Yung kapag may problema ka, sa Kanya ka lang lalapit kasi alam mong matutulungan ka niya. Alam mong maalis niya yung sakit na nararamdaman mo sa puso mo. So, ipagdasal, lahat ng sitwasyon mo sa buhay, ipagdasal mo sa Panginoon. Isama mo ang Diyos sa mga plan mo. Gawin mong center ang Diyos sa lahat ng bagay. Kasi, yun, magiging perfect yung path mo. Magiging perfect yung buhay mo kasama ang Lord.
So, wag din po natin kakalimutan na yung sakripisyo na ginawa ni Jesus para sa atin. Lagi natin kasama ang Panginoon sa saya at lungkot. So, yun lang po. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po dahil nakarinig na naman po kami ng salita ninyo. Sana po ay na-bless po ang bawat isa sa salita po na binigay nyo. Lord, maraming salamat po dahil narinig na naman po namin yung mga salita nyo. Lord, sana po kahit po nasa bahay lang po kami, ay mapapurihan pa namin kayo ng husto, Lord. Kinikilala po kayo ng bawat isa, Lord. I-touch nyo po yung aming heart para po ma-share po namin yung salita nyo kahit po nasa bahay lang po kami. Maraming salamat po. Amen. Thank you po. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame.
Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa pagbubulay-bulay na ikapitong wika ng ating Panginoong Kristo, ang huling wika ng ating Panginoon. Ito po ang sinabi niya sa Luke chapter 23 verse 46. Sumigaw ng malakas si Jesus, "Ama, sa mga kamay mo pinagkakatiwala ko ang aking espiritu." At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, purihin po kayo sa inyong mga salita. Ama Panginoon, panalangin po namin na sa pagbubulay-bulay ng inyong banal na salita, ito ay makapagbigay sa amin ng banal na inspirasyon upang ang pag-asa ninyo ang patuloy na sumaamin, upang ang kautusan ninyo, Panginoon, ang patuloy naming masunod. Purihin po kayo sa pangalan ng Jesus. Amen. Mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, marami ang nababagabag, marami po ang nababalisa, marami po ang may pag-aalala. Pero makikita natin, mga kapatid, sa huling wika ng ating Panginoong Kristo, nandyan ang kanyang pagtitiwala sa Ama na ibinibigay niya ang kanyang buhay sa kanyang Ama, sa ating Diyos. Kung meron daw pong pagkakapare-pareha si Thomas Kempis, si John Wesley, at si Gat Jose Rizal, andyan po yung kanilang sinabi na ipinagkakatiwala nila ang kanilang espiritu sa Panginoon. Mga kapatid, sa atin pong panahon ngayon, paano tayo nagtitiwala sa Panginoon? Mga kapatid, pinapakita sa panahon natin ngayon na maaaring marami tayong mga pinagkatiwalaan. Mga pinagkatiwalaan natin na nalaman natin na hindi naman pala dapat yun ang ating panaligan, ang ating pagkatiwalaan. Marami pong nananalig sa sinasabi nilang mga kayamanan, marami pong nananalig sa sinasabi nilang kalusugan, karunungan, mga makabagong teknolohiya. Pero ipinapakita nito, mga kapatid, na sa kahuli-huli ang pagkakataon, ang buhay natin ay pagkakatiwala pa rin natin sa Panginoon. Dahil sa panahon natin ngayon, mga kapatid, no? Aanhin mo naman ang napakaraming pera kung ang kalusugan mo naman ang sabihin nating nakataya. Aanhin mo naman ang sabihin nating kasikatan kung ang nakasalali naman dito ay ang iyong integridad. Aanhin mo naman yung sabihin natin na kapangyarihan pero hindi mo naman ginagamit sa tama. Pero dito, mga kapatid, ipinapakita na sa huling oras ng ating Panginoong Kristo, siya ay nagtiwala sa Diyos Ama. Nagtiwala na pagkatapos ng kanyang kamatayan ay may buhay na darating. At yun nga ang naganap. Pagkatapos ng ikatlong araw, muling nabuhay ang ating Panginoong Kristo. At sa pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo, lahat tayo ay nagalak. Sapagkat alam natin na tayong mga mananampalataya ng ating Panginoong Kristo, pagamat sabihin natin tayo mamamatay, tayo muli ay mabubuhay sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. So, ang buhay natin dito sa lupa ay sabihin natin hindi permanente. Masabi nga natin na ang buhay natin dito sa lupa ay pansamantala lang. Kahit na sabihin natin na umabot tayo ng sabihin natin na 90, 95, 100 o higit pa, maiksi pa rin yun kung tutuusin. Kung ikukumpara natin sa buhay na walang hanggan. Gatuldok lang yun, mga kapatid, yung buhay natin dito sa lupa. Kaya napakaganda na masigurado natin na tayo ay may buhay na walang hanggan. Masigurado natin na tayo ay may biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Nasa ganon, dumating man ang punto ng ating kamatayan, sabi natin, Ama, sa mga kamay mo, ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Di ba sinabi yun ng ating Panginoong Kristo? At ang sabi ng ating Panginoong Kristo, ang bawat sumasampalataya sa Kanya, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Yan yung ating pag-asa. Yan yung ating ipagdiriwang sa darating na Easter Sunday. No? Napakasaya ng pagdiriwang natin ng Easter Sunday sapagkat ipinapakita nito yung panibagong pag-asa na binibigay sa atin ng Diyos pagkatapos ng kamatayan
pagkatapos ng mga paghihirap, pagkatapos ng karamdaman, nandyan ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Pero mga kapatid, paano bang tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Tignan po natin yung mga pagkapakasakit na ginawa ng ating Panginoong Kristo. Unang-una, meron po siyang pisikal na pagpapakasakit. Ano po yung pisikal na pagpapakasakit na ginawa ng ating Panginoong Kristo? Nandyan po yung nagbuhat siya ng napakabigat na krus. Isipin niyo po kung gaano kalaking troso yung binuhat ng ating Panginoong Kristo. At buti na lamang ang ating Panginoong Kristo, ang sabi doon sa kanyang buhay, siya ay aluwagi o siya ay isang karpentero. Sanay siyang magbuhat ng mga mabibigat na kahoy. Pero kakaiba ang kanyang binuhat. Ang binuhat niya ay yung kasalanan natin na dapat na tayo ay magbubuhat, na dapat tayo ay aako. Pero dahil sa pagmamahal, napakalaking pagmamahal ng ating Panginoong Kristo, binuhat niya, inako niya yung ating mga kasalanan. Ano pa? Siya ay pinutungan ng koronang tinik. No? Kung titingnan po natin sa Palestine, meron po tinatawag na Palestinian cactus, na yung mga tinik noon ang sinasabi na ipinutong sa ulo ng ating Panginoong Kristo. Ang haba po ng mga tinik ay halos 1, 2, 3 pulgadang tinik. No? So kung ipapatong to sa ating mga ulo, talagang mabubutas. No? Ang ating mga balat, ang ating mga laman, at tatagos sa buto yung sakit. Pero lahat ng yan ay tiniis ng ating Panginoong Kristo upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. No? Kaligtasan sa isipan, no? Kaligtasan sa ating mga damdamin, kaligtasan sa ating mga pisikal, at lalong-lalo na kaligtasan para po sa ating espiritual na buhay. Ano pa ang kanyang naranasan? Siya po ay hinagupit ng latigo, no? Yung mga latigo ay hindi po ganun ka-ordinaryo, sapagkat yun po ay may mga matitinik na, sabihin po natin, mga bahagi ng isda, tinik ng isda, na kapag inilatay sa'yo, sasama yung laman. Pero yun ay tiniis pa rin ng ating Panginoong Kristo. Napakahirap kung tutuusin. No? Pero sabi pa rin ng ating Panginoong Kristo sa kahuli-hulihan na kanyang salita, Ama, sa mga kamay mo, pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Mga kapatid, bakit namatay ang ating Panginoong Kristo? Una, kinuha niya ang ating mga lugar na dapat tayo ang paparusahan dahil sa ating mga kasalanan, sa bigat ng ating mga kasalanan. Yun ay kinuha ng ating Panginoong Kristo. Na imbis na tayo yung nahihirapan, tayo yung paparusahan, kinuha, nagkaroon ng the great exchange na tinatawag, na dapat tayo ipapako sa krus. Pero hindi tayo pinako sa krus. Tayo yung iniligtas sa pukot ng kamatayan. Pangalawa, pinagkasundo tayo sa Diyos. Dahil tayo mga makasalanan, hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. Pero sabi nga, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, dati kaaway tayo ng Diyos. Pero sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo, tayo po ay pinagkasundo. Itinuring po tayong mga kaibigan. Itinuring po tayong anak ng Diyos. Itinuring po tayong kasama, kasambayanan ng Diyos. At pangatlo, pinagaling po tayo sa ating mga sa atin pong mga karamdaman. Karamdaman sa ating pong isipan, karamdaman po sa ating mga puso, at karamdaman sa ating mga katawan. Mga kapatid, ano po yung mga karamdaman na iniinda niyo po ngayon? Maaaring sa isipan niyo po, maaaring sa damdamin niyo po, maaaring sa pisikal. Ibigay niyo po yan sa Panginoon. Ibigay niyo po yan sa Panginoon. Pero pang ipapagawa, sandali mga kapatid, no? Isipin niyo po, sa inyong mga palad, sa ating mga palad,
yung atin pong mga karamdaman. Karamdaman espiritual, physical, emotional, no? Isipin niyo po, ilahad niyo po yung inyong mga palad. At pagkatapos nun, unti-unti niyo pong ilayo sa inyong sarili. At ibigay sa Panginoon. Yan. Ibigay po natin sa Panginoon yung mga karamdaman niya. At pangatlo, at pang-apat, pinalaya niya tayo sa pagkakaalipin ng kasalanan. Pagkatapos po tayo iligtas ng Panginoon sa ating pong mga kasalanan, napakaganda na tayo po ay lumayo na sa kasalanan. No? Then, ano po ang ating tugon? Napakaganda na hayaan natin si Kristo na magkaroon ng kapangyarihan sa ating pong mga buhay. Hindi na yung ating mga sarili ang masunod, kundi ang Diyos niya. Pangalawa, ayaw natin saktan ng ating Panginoon dahil sa ating mga kasalanan. Lumayo na tayo sa ating kasalanan. At hayaan natin ang kanyang mga pinagdaanan dusa magbigay sa atin ng kaaliwan. Mga kapatid, nasabi nga, walang pinakamaganda na pagkapako sa krus, kundi ang ipako ng ating Panginoon sa Kristo. Masasabi natin na very tragic, very horrible, no? Pero yun po yung larawan ng pag-ibig ng ating pong Diyos Ama para po sa bawat isa po sa atin. Ang huling wika ng ating Panginoong sa Kristo, Ama, sa mga kamay mo, pinagtatagubilin ko ang aking Espiritu. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen.
Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahihigit? Ngayon ka bang namamatid? Bugtong na anak, hindi niya ipinagkait. Nanawag sa mundo, nagdusa, dumanas ng libong sakit. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang iniis ng iyong anak para sa akin. Ang Diyos ay ultimo sa isang tulad ko, masuwain sa nais mo. Hindi man pansin, nakinang pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, Hindi sapat ito upang ibalik ang bugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Salamat po, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo, buhay ko ay nagbago. Tanging ikaw lamang mapupurihan ko. Purihin ang ngalan mo, O Ama, dakila ang pagmamahal mo. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, Hindi sapat ito upang ibalik ang lubong itinigis ng iyong anak para sa akin. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, Hindi sapat ito upang ibalik ang lubong itinigis ng iyong anak para sa akin. Purihin po ang Panginoon, tayo po ay napagpala sa mga mensahe ng buhay patungkol po sa huling 7 wika ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, tunay po na kayo ang nagbigay sa amin ng mga wikang ito. Wika na nakapagpapalaya, wika na nakapagtataas ng aming pong mga espiritu. Ama Panginoon, sa pagkakarinig po namin ng inyong mga wikang ito, makapagbigay po sa amin ng gabay. Nang sa ganon, Panginoon, humantong man ang aming pong buhay sa kamatayan.
Tunay na o Diyos na hindi ito ang katapusan, kundi makapagbigay sa amin ng ibayong pag-asa, sapagkat alam namin, Panginoon, na sa inyo ay may buhay na walang hanggan. Purihin po kayo. At ngayon, tanggapin natin ang masaganang pagpapala ng ating Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, ang pagliligtas ng ating Panginoong Kristo at ang paikipisan, patnubay ng banal na Espiritu, mula noong una, ngayon at magpakailan paman. Amen. Lord, tanggapin mo ang alay namin sa iyong mga papuri, ang aming mga awitin, ang aming mga puso. Sa iyong biyaya, ako ay namamanga sa iyong kalinga. Panganib ay di banta sa pag-ibig mo. Palaging ligtas ang puso. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man, bulong mo'y natatang. Pag-asa ikaw, sa iyong puso ko'y tatang. Tanggulan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko. Tanggulan, tanggulan ng Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, kailan pa man. Naniniwala ba kayo doon? Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man, bulong pag-asa ikaw, sa iyo puso ko'y tatahan. Oh, tanggulan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko. Tanggulan, tanggulan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, kailan pa man, kailan pa man, kailan pa man. Taas natin ang ating mga kamay ngayon. Isuko natin lahat ng ating mga pangamba, lahat ng ating mga tanong, lahat ng ating mga problema, lahat ng ating mga sakit, mga dinaramdam, mga away, alitan. Panginoon, binibigay namin lahat ito sa iyo. Dahil alam namin hindi namin kaya to sa aming lakas, Panginoon. Ngunit sa iyong dakila, kamanghamanghang biyaya, Panginoon, alam namin na malawak, malaki, mahaba ang iyong pasensya, ang iyong pag-ibig, ang iyong katapatan ay walang tulad. Binibigay namin lahat sa iyo. Kailan pa man, kailan may hindi lalayo, ikaw ang kaligtasan ko, binabalot ng iyong lakas, sa piling mo ako'y ligtas. Kailanman
Gamitin natin ito ng buong lakas, ng buong puso. Binabalot. We'll sing it out. You are never far away. You are never far away. Always reaching out to save. Come on, sing it out. From the front to the back. Let this place just be filled with worship. Come on. You are always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. You are never far away. Yes, Lord. My weakness covered by your strength. Hear what the Lord is saying. Hear what the Lord is saying tonight in the church. I am never far away. I'm always reaching out to say, the Lord says, your weakness covered by my strength, then you are found forever safe. Oh, I found. Come on, lift it up. Lift up the hands. Sing it one more time. I found. The joy of the Lord is our strength. The name of the Lord is our banner, our help. God, we bless your name. Forever safe.